Natupok naman ng apoy ang 30 bahay kanina madaling araw sa isang sunog sa Caloocan City. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Sa kasarapan ng tulog namin, di na namin mamalaya na nasusunog na pala yung katabing bahay namin. Nagngangalit na apoy ang bumulaga sa pamilya ni Marilyn nang magising sila pasado alas 2:30 kaninang madaling araw sa Barangay 28, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Tinitingnang sanhi ng sunog na umabot ng ikalawang alarma ang nag-overheat na electric fan ng kapitbahay. Pag gising na lang namin, diretso bit-bit sa mga alaga, sa mga bata. Yun na, walang cellphone, kahit mga damit, wala kami mga dala. Kahit pa tsinelas, hindi na nagawang masuot ni na Marilyn at ng kanyang pamilya. Ayon sa paunang investigasyon, dakong alas 2:30 nagsimula ang sunog mula sa second floor ng isang bahay sa looban ng lugar. Ang electric fan, nasa loob ng kwarto ng 2 batang 6 at 7 taong gulang. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa kabilang kwarto raw umano ang bantay ng mga bata nang magliyab ang nag-overheat na electric fan. As per our witness, unattended po kasi electric fan, nag-overheat. Buti nga po yung 2 bata nakalabas. Doon po, bina-verify namin kung doon talaga nagsimula yung sunog. Nailigtas naman ang 2 menor nang walang anumang galos. Sabi ng BFP, problema sa lugar ang masikip ng mga daanan at mga nakaharang na sasakyan, kaya hindi makapasok ang mga fire truck at kumalat ang apoy kahit nagawa sa semento ang karamihan ng bahay. As of 9 a.m., nasa halos 30 bahay ang tinupok ng apoy at halos 100 pamilya ang apektado at posible pang tumaas ang bilang ng mga nasunugan sa sandaling makumpleto na ang investigasyon. Ayon kay Barangay Chairperson Egay Galgana, walang nasawi sa sunog pero mayroong 2 lalaki, 2 babae at 1 bata ang nagtamo ng sugat, galos at paso habang lumilikas ang mga ito. Sa ngayon, nakikipag-close coordination kami sa ating mayor para mas mailatag namin mabuti yung kapakanan nila, mapangalagaan natin. Paalala ng BFP, kahit na hindi ginagamit ang mga electrical appliances, huwag iwanang nakasaksak ang mga ito dahil may kuryente pa rin dumadaloy kahit naka-off na. Kasalukuyang namamahagi na ng mga pangunahing pangangailangan ng barangay sa mga nasunugan at patuloy rin ang investigasyon ng BFP kung ang electric fan nga ba ang talagang pinagmulan ng apoy. May hiling naman ang mga nasunugan. Sa amin lang naman sana po mabigyan po kami ng tulong. Kahit alam po sana ipagpapatayo na lang po ng bahay namin. Yun lang po. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.